Today, pag-uusapan natin kung paano nga ba kami nag-ship ng isda dito sa Joel's Fish Shop. Paano namin binapack yung mga isda, paano namin binabalot, ano yung mga materials na ginagamit namin, at saka kung saan namin to siniship at bakit ganun yung ginagawa namin. So lahat ng yan pag-uusapan natin dito sa video na to. So ito guys, ang topic na to nagmula sa isang comment sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa pagbibigay ng idea na yon ng ating mga audience. So maaaring sila rin na nagbabalak na mag-ship ng isda at hindi naman to sikreto. Tsaka gusto natin tulungan lahat ng fish keepers na makapag-ship din ng isda. Kasi ako rin naman, umorder ako ng isda. And syempre, I would prefer na sila din ay makapag-ship sa akin ng quality. Background lang guys kung bakit kami ganito mag-pack ng mga isda dito sa Joel's Fish Hub. Nung nagsimula ako mga 2 to 3 years ago, meron akong in-orderan. Meron akong sinalihan na auction. Yung pinakaunang auction na sinalihan ko kasi gusto ko makakuha ng PKBM. So nung panahon na yon, ayan, wala pa akong kakilala. Tumitingin ako sa group. Ang mahal ng PKBM para sa akin kasi ako, ang alam ko na isda, around 200, 300 lang. Ganun lang yung budget ko. Nagsimula ako, ganun lang. Ngayon, PKBM, ang hirap kumuha. So ngayon, sabi ko, kahit lang ka ako low quality, okay na sa akin. So ngayon nakasali ko sa isang auction and then ayun, nanalo ako ng PKBM around 300 to 400 and then nag-usap kami, sinip sa akin. So meron silang replacement policy, kaya lang laging kapag nag-ship sa akin may patay. And then pinaka kinalulungkot ko doon, unang shipping sa akin, may video ako noon meron na akong cut noon somewhere sa mga video ko dati, na kwento ko na rin to, at meron na rin tayong ganitong content. Doon guys, talagang warak yung kahon. Okay? Nung LBC ko kinuha yon. So pumotok ko yung plastic. Nakakainis doon at iba yung plastic na ginamit niya, hindi yung katulad yung ginagamit natin, yung Shure na plastic, yung pang-yelo. Okay? Iba yung ginamit na plastic, marupok, parang malata. Ayun, parang pagka pinilas mo, parang siya nagka-crack, parang ganun. Basta hindi siya yung Shure na plastic, yung makunat. Ayun, kung ano man yung brand na ginagamit, basta hindi siya makunat. Pumotok. Ayun, maraming patay na isda. Wala man lang insulation, yun ang nakakainis doon sa lahat. And then, ayun, sinabi ko sa kanya, ni-replace. Then, nag-send ulit siya. Merong insulation, pero hindi nakasara. So, aning insulation kung butas. So, in short guys, nadala ako sa shipping, kung paano sila magpa-ship ng mga isda. So, inisip ko na kung ako yung mag-ship ng isda, ayusin natin ng tama para ma-receive yung isda. Hayop din yan, may buhay yan. So, ayoko nang darating yan sa inyo ng patay. So nakakaya rin kasi nag-usap tayo, nagbayad yung tao, and then papadala mo, hindi okay. So ngayon, share ko sa inyo, and mapapakita ko dyan sa mga b-rolls natin kung paano yung isang session na nag-ship ako ng isda. Napaka-fresh lang nito, probably this week yung video na yan. Nag-ship tayo ng PKBM Red Eye. Yes, yung pinost ko kailan lang. Ayan, yung week na itong video na to. Nag-ship tayo. So unang-una, kapag may bumili sa atin ng isda, gagawin natin, syempre, isa-separate natin yung isda. So, isda, and so on. Ilalagay natin sa container. Better, ideally, na magkaiwala yung babae at lalaki para hindi ma-stress yung babae kung susundatin man siya ng lalaki. So, ganun, magkaiwalay sila. Doon sa process ng conditioning, usually 2 to 3 days kapag sobrang layo, yung mga Davao, yung mga Palawan, ayan, talagang kino-condition namin siya nilang sobra. Hindi naman sobra. Tama lang pala. Ayan. Sa conditioning, boss, hindi lang basta-basta iwalay mo sila. So, okay. Ayan. Kasi ang conditioning, guys, sa akin yun lang. Ang ginagawa natin, nire-ready natin yung isda na wala silang pagkain tsaka low on oxygen sila. Ayan. So, ideally kasi meron tayong oxygen tank with papampa natin ng pure oxygen yung plastic nila. Pero wala tayo nun. Pero sapat na yung plastic, yung oxygen na i-compress mo dun sa plastic bag kapag sinip. So, 2 to 3 days, ganun sila. And then of course, kung magkaroon ng jebs yung tubig, papalitan natin yun. Siyempre, kapag may jebs kasi yung tubig, yung mga isda nakita nyo na yan, kumakain sila nung sarili nilang jebs. Tinatry nila yan. So, magugulat kayo. For example, 2 to 3 days yun ang kinondisyon. Tapos, nagulat kayo, pagka-plastic nyo, meron ulit jebs. Kasi kinain nila ulit yung jebs nila. So, ugaliin, napalitan yung tubig, o kaya linisin yung tubig kung saan sila nagko-condition. Okay, so isa yun sa mga pagkakamali. Tapos, kung saan sila kinondisyon, wag yun yung gagamitin yung pang-pack ng isda. So, dito sa Joel's, meron akong isang tub na laging aerated na naka-circulate sa biological filtration na malinis. So, yun yung kinukuha na natin ng tubig pang-ship. Tapos, yun guys, ay laging nakatest. So, lagi nyo nakikita, meron ako isang tub sa gilid na andun yung tubig. So, usually,
Doon ko kinukuha yung tubig, naka-condition yon, naka-stock yon, and then naka-test kit tayo. Yan, test natin yun kung meron siyang nitrate or nitrites para sure na safe yung biyahe. Stable yung tubig. Okay? Upon testing tubig, ito, chemicals. So yung shipping, pa-plastic natin ng 2 beses yung isda. First plastic, yun, minsan ginagamit namin yun kapag dyan lang o kaya malapit lang, kilala mo yung sesenda ng isda, marunong yung titingin ng isda. Kasi yung mga newbie guys, yun yung mahirap pabayaan. Kasi ang dami reklamo niyan, lalo na yung mga, syempre yung mga, yun lang yung pera nila pambili ng isda. So kailangan natin ingatan yung mga tao na yun. Kasi pag sila, yung nabuwisit mo, sila rin yung masakit sa ulo kasi te-text ka nila, ay ganito, ganyan, ganyan. So kailangan ayusin natin yung pamamalakad sa mga ganon. 2 beses. Ayan, hi guys, pan na methylene blue. Mabalik tayo din sa pagpa-plastic guys. During na pagpa-plastic, meron tayong okay na tubig. Syempre nilalagyan ko ng methylene blue. Bakit natin nilalagyan ng methylene blue? Bakit yung sa iba kulay green yung tubig? Yan So meron tayong iba't ibang additives na pwede nilagay sa tubig. Kaya nakikita nyo, iba nagsiship, kulay green yung tubig, yung iba naman kulay blue. So ang ginagamit namin yung kulay blue, methylene blue. So ang purpose ng methylene blue ay bukod sa disinfectant siya, ini-improve din ito yung oxygen transfer dun sa isda habang nasa transport siya. At syempre, naneutralize din ito yung ibang chemicals tulad ng nitrite. Ayun, basta yung mga harmful sa isda. Na chemical na ilalagay dun sa tubig or additive sa tubig kapag mag-ship. So, tinry ko din yung kulay green name, pero ang ginagamit ko kasi yung mix na. Ito, yung Lucas Top. Ayan, so, ito yung ginagamit sa Indonesia yata or sa Vietnam. Ayan, ma-order nito somewhere. Lalagay ko na lang dyan sa comment kung gusto nyo rin. Ayan, so konting patak lang nito sa tubig. Kaya nagugulat ako dun sa iba. Sobrang tingkad ng pagka-green. Kasi ang dosage nito guys, sobrang taas. So, pagaling, tingnan yung dosage. Kasi, imbes na makabuti sa inyo yung chemical na yun, lalagay ko na lang dyan sa screen baka makasama pa. Ayan. Ito kasi guys, ano to parang anti-fungal or antibiotic. Ayan, antiseptic ba? Ayan. Kaya kapag sumobra to, delikado sa isda nyo. Ayun. Tsaka bumaba yung oxygen levels dun sa tubig. So, yung methylene blue, overall, ang dami niyang benefits, lalo na yung sa stress. So, na-elevate niya yung konting stress dun sa water ng isda, dun sa plastic. Okay? And then sa tubig guys, ng plastic, dapat 1/3 ang tubig. Hindi puno. Kasi guys, ang tubig ay medium lamang para makarating yung oxygen sa gills ng isda. So hindi siya yung talagang naglalaman ng oxygen. So parang medium lang siya. Siya yung daanan para makarating yung oxygen sa isda. So 2/3 ng ating lalagyan ay dapat oxygen. Ideally, pure oxygen kung meron kayo. Ako personally, wala kami ng pure oxygen Pero sapat na yung lang na oxygen dun sa amin. So, ako personally, 50-50 minsan yung tubig ko. Depende sa layo, depende sa laki ng isda. Yung tubig kasi guys, kapag hindi nyo na-condition mabuti, jumebs yung isda, masisira kagad yun. So, kung kukonti yung tubig, mas mabilis siyang masira. So, tingnan nyo kung paano siya na-condition or be sure na na-condition yung isda. So, ayan, nagawa na natin lahat. Tubig, naka-plastic na isda. Ano na yung susunod? So next natin is yung packaging. So sa packaging ng Jugals, meron kaming first Tupperware. So any plastic container, yun yung after ng plastic. And then dun sa plastic container, dapat sila, hindi gumagalaw. And then compress sila. Hindi naman sa compress, yung hindi gagalaw yung plastic. Hindi sila umalog. Kasi yung tubig, aalog na yan So kailangan yung buong lalagyan natin guys sa loob ng kahon, hindi aalog. Kasi nakaka-generate yan ng, syempre uga ka Mas stress din yung isda. So, yun yung target natin, hindi umalog anything else sa kahon bukod dun sa tubig at saka yung isda. So, meron kaming layer na, bahala na kayo So, ito yung ginagawa namin kasi we think this is the best and optimal, and then also sa cost, ito yung pinakamabisa. So, ang ginagawa namin, nakita nyo dyan sa video sa screen, ay meron kaming yung first Tupperware. So, it's either food container or yung thick container. And next is yung insulation. So, double-walled na insulation. So, nagbabari yung thickness minsan yung 5mm or 10mm. So, para doon sa mga naka-receive na isda sa amin, comment down below kung ano yung na-receive nyo. And then, lastly, yung kahon. And then, optional is yung bubble wrap. Kasi yung bubble wrap, guys, kapag binubble wrap natin yan, mas mahal yung shipping. Ayun. So, maabot tayo ng 180 to 220. Depende doon sa pinagshipan. Tanggap ko na may cost kami sa shipping. Ayoko na ibigay sa customer yan. Usually, 180 to
to 200 yung shipping, ang sinisingil ko na lang doon sa packaging, minsan 20. Pero kapag minsan may mga customer tayo na sumusobra doon, ako nang bahala doon. So kasama na sa cost ng isda natin yun, pati yung mga Tupperware, yung kahon. So almost yun, ang packaging natin nakalaan dito sa Jugols is around 40 to 50 pesos. Kasi yung kahon, ano yata yun 13 o 15 pesos. Then yung Tupperware around 26 yata. And then may bubble wrap tayo at saka yung mga tape yun. Syempre kinount in din natin yun. Tapos yung papunta doon sa shipping. So yung Flash Express kasi guys, ayan, pag-uusapan natin yan mamaya. Doon natin pinapadala. So yun yung layers nung nung packaging dito sa Jugols. And then nakalagay lagi kapag nag-agree na si customer na kami lahat. Okay, napadala na namin yung isda. Sasabihin namin yung refund natin. Okay, minsan naman may mga nagtatanong umpisa pa lang refund policy. So dito guys, 100% refund. Ayan, dati ano lang kami, 50%. So ngayon 100% na kasi ganun kami kakampante dun sa packaging namin. So sa refund, 100% yan. Pero 100% ay kuwari, tatlo yung isda mo, namatay isa. So syempre, divide natin sa tatlo and then re-refund natin yung isa. So ganun lang tayo. Pero may option ka pa din na magpa-replace. So up to you yun. Syempre kasi kapag replace, order ka ulit. Ayan, yun naman, minsan may umorder ulit. Since okay sila sa akin, ang ginagawa ko, hindi ito marketing strategy, pero kapag mainam kausap si customer, kahit umorder siya sa next time, papalitan ko yung isda mo. Kung out of stock, dadagdagan kita na isda with a similar value. So gusto ko mabawi yung namatay mong isda. Okay, so I'll give you a free na replacement kahit na na-refund na kita. Ayun. So case to case basis yun. So sana everyone will contact me after watching this video is a good customer. Ayun. So yun lang mga boss. Ngayon, ano yung ginagamit namin na courier? So meron tayong mga courier dyan, JNT, LBC, Flash Express, ano pa ba? Ayun, yung mga JRS. Ayun. So iba-iba tayo ng kami ang preference namin Flash Express. So yung Flash Express namin di naasahan na kami ay tutuloy doon. So una talaga nagdala ako sa LBC. Pero yung LBC dito sa Pulilan, Bulacan nun, dito sa poblasyon, sa may highway, hindi maganda experience ko. Kasi sobrang sobrang hindi ko gusto yung pagtrato sa akin nun. Kasi sobrang parang hindi ako customer meron pang time naman nun, nag-claim ako ng LBC doon. Talagang sobrang off. Kaya ang LBC ko kahit malayo, doon ako sa SM Pulilan kumukuha ng mga binili ko, lalo na sa mga auction. And then of course, yung mga ipapadala ko, dati nung nagpapadala pa tayo ng gel food, doon ko din pinapadala. Kahit may malapit dito. Kasi ang kupal talaga nung dito, na LBC. So minsan, tatry ko ulit na lumapit dyan. Pero may kaibigan na rin kasi ako doon sa LBC sa SM Center. Ayan, binibigyan natin na isda. Ayan, shoutout kay Boss Dave. Ayan, tsaka kay ma'am din sa yung laging kumakontak sa atin pag may isda na. Ayan, mga napakaganda ng pamamalaka doon sa SM Pulilan. Doon sa isa, talaga, grabe. Sobrang uminit ang ulo ko doon. Ayan. Anyways, so past that, okay ang LBC don't get me wrong. Ayun. Then yung Flash Express, kinandahan natin talaga yung packaging para sa Flash Express kasi doon, ikaw bahala sa packaging. Pagdating doon, nakapack na. So, weigh na lang nila, then papadala. So, sa LBC kasi, pipila ka, ipapack nila doon mismo, sila yung magpapack. So, hindi mo kontrolado kung paano nila ipapack yung isda. Ayun, gusto ko ako may control ng packaging para ma-ensure ko na intact yung isda. Ayun. So ngayon, lastly, pare na-ship na natin sa Flash Express. Okay. Natatrack natin sa mobile app. Madaling i-track. Ngayon, doon sa bago natin pinag-shippan, hindi ko na natatrack kasi sa iba nila, nire-recreate nila lagi yung record ko. Doon sa dati, basta ako yung nagpa-ship, nandun sa record ko sa app. Nakikita ko lahat na nagpa-ship ko, anong status, share ko sa kanila yung link. Ayun, napakabilis lang. Pero wala namang problema. Nasa akin pa rin yung picture ng waybill kaya I can update the customer every time. Ayun. So yun lang. Pag na-ship na natin, unboxing kailangan talaga para sa refund. Ayun, napag-usapan na natin yan. And then, sana yung mga isda. So, for the longest time, bago pa magsimula yung Jugols, mga unang napadala natin ng isda, wala pang, let's say, 20 na isda ang namatay sa aming shipping. Pinakamarami namin namatay. Ito, real facts sa mga boss Pinakamarami namin namatay na isda sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, hindi ko alam kung anong meron dyan. So Flash Express kung nandiyan kayo, hindi ko alam kung anong nangyayari dyan sa Nueva Ecija, kung paano nila pinalilipad yung mga parcel namin o nilalagay nyo ba sa kung saan mga radiation yung mga parcel bago ipadala.
Doon talaga guys, parang in a span of 1 month, pinakamarami, 1 week, let's say 1 week, ang dami namin matay na isda. Not so many, pero siguro may isa akong buong package, order sa akin, Nueva Ecija, namatay lahat ng laman ng package. Of course, 100% refund, order ulit si sir, okay na. Ayun. And then, meron pa kaming paisa-isa na namamatay. Ayun. Pero yun yung worst, isang kahon, namatay lahat. Pero ang laman nun, ano yata, 4 o 6 na PKBM. So, yun yung worst experience namin. Sa Davao guys, maniwala kayo sa hindi. Minsan, sobrang tagal na may namatay sa amin na isa o dalawa. Usually, kumpleto lahat. Tumatagal pa yan ng 6 to 8 days. Alam ko 8 days yung pinakamatagal namin or 10 days. Ayun. So, buhay lahat. So, napaka-thankful kami sa Flash. So, kung ano man yung mga issue dyan sa Flash, ayun, I'm not paid or affiliated with Flash Express. So, yun lang talaga siguro yung yun, feedback ko lang, honest feedback lang dun sa services na provide sa amin. Yes, nakakatakot na kapanood ko yung mga nawawala yung parcel, ganyan. Well, there's a time na may nawala akong parcel, yung gel food nawala. Pero kasi, yung, ang tawag doon, yung diniliberan, wala doon. So, sa iba nabigay, tapos nag-rant lang, and then, yung pala, andun naman pala yung parcel. Ayun, so yun lang yung only one, and then it's a gel food. And yun yung experience ko sa Flash Express. Kung ayaw nyo, di wag nyo. 100% refund na nga eh. Ayun na, yun na yung aming shipping process. So napakaaba itong video na to kasi gusto ko nang makagawa ng isang video na nandun lahat ng process namin about shipping. And hopefully nakatulong ito sa mga kung sino man na nanonood nito. Ang haba, tinitingnan ko yung oras ngayon dun sa action cam, 20 minutes. So I hope mapaikli ko to. And I hope nakatulong sa inyo. So, walang shoutout tong video na to. Sorry, nakalimutan ko sabihin sa umpisa. Kasi all about talaga shipping to. At saka isa-send natin to hanggat sa magbago yung process natin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. And kung nakatulong ito sa inyo, please drop a comment dyan sa baba. And mag-follow kayo kung gusto nyo pa ng mga content. Kung paano nyo gagawin tong fish breeding or paano kayo kikita sa isda. So maraming salamat guys. Don't forget to like and subscribe and kita tayo susunod na video.